Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, for He is forever faithful to us. He will never leave us nor forsake us. And we don't have to do anything but to have faith in Him, to love Him, to believe in Jesus Christ, and to believe the words of our Father. That's all that we have to do to claim our inheritance. I thank also my Jesus Christ for giving His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. Lahat tayo nagkasala. Walang isang malinis sa atin. Di ba nakalagay dito sa Bible? All have sinned and for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. So lahat ng tao, all have sinned. In the past na mga naging tao at ngayon na mga tao, at saka in the future na mga magiging tao, magkakasala at nagkasala. Walang perfect sa atin. At kaya lang tayo masasave. It's because of the blood of our Savior, our Redeemer, the commander of the army of the Holy God, the branch of righteousness, the Lion of the tribe of David, the man clothed in linen with an inkhorn, the one who's writing our names in His book of life, si Jesus Christ. And I also thank the Holy Spirit for teaching us the ways of our Father and of Jesus Christ, reminding us always the goodness of our Father. Showering us with fruits and gifts, and it is being replenished every day. So last time, we read Exodus chapter 14. So this was when the Israelites crossed the Red Sea. So instead na sa shortcut sila dadaan sa land of the Philistines or the Philistines, sa ibang route sila pinadaan ni Almighty Father. May purpose si Almighty Father, no? At yun nga, ito ipakita ni Almighty Father ang kanyang power, not just for the Israelites, but also to the Egyptians, especially for us. Malaman natin na ang tatay natin, He is powerful. Yung wind, sinusunod siya, nahahati niya ang dagat. At walang makakapaghati ng dagat, si Almighty Father lang. Na-try niya na bang hatiin ang dagat? Wala makakagawa nun. Si Jesus Christ, sumusunod sa Kanya, pati ang wind, no? At nilalakad siya sa water. Meron na bang tao naglakad sa water? Wala. Si Jesus Christ lang. Meron si Peter. Pero lumubog si Peter. Unti-unti siyang lumulubog kasi nawawalan siya ng faith kay Jesus Christ when he saw the big wave. No? Nakita niya yung malaking wave ng tubig paparating sa kanya, lumubog siya kasi nawalan siya ng faith, nagkaroon siya ng takot. Yan ginawa ni Jesus, hinawakan siya,
At sinabi sa kanya na magkaroon siya ng faith. Maniwala kay Jesus Christ. So up to now, meron pa rin mga natitirang mga chariots sa under the Red Sea. May proof na. Kung i-check nyo sa YouTube or sa mga documentary, no? Kung nanonood kayo ng mga documentary, may proof. At nung hinahabol sila ng mga Egyptians, kahit na nakasakay sila sa chariots, at naglalakad lang yung mga Israelites, hindi sila mahabol, hindi sila maabutan. Pinipigil ni Almighty Father, nasisira yung kanilang gulong, nahihirapang umandar yung kanilang chariots. Power of the Almighty God. So, ang naligtas lang sa nung nag-part yung Red Sea were the Israelites at nag-close yung water. Nalunod ang mga Egyptians. Yung mga humahabol sa mga Israelites. Nakalagay dito sa Exodus chapter 14 verse 14, "The Lord will fight for you, and you shall hold your peace," or be still, be quiet, no? Dahil si Almighty Father ang makikipaglaban sa atin. Nagbibigay si Almighty Father ng justice, kaya hindi tayo makikipag-away sa mga tao. Hindi tayo makikipagtalo. Dahil si Almighty Father, He will fight for us up to now. And then, dito sa verse 19 na Exodus chapter 14, the angel of God. Sinong angel of God ito? The man clothed in linen with an inkhorn. Na na-meet din ni Joshua. Na nakakita si Joshua ng man, no? Man. Bakit sinasabing man? Kasi wala namang wings ang mga angel. Kaya nakita ni Joshua, mukhang lalaki, mukhang man. At ang sabi ng man, "I am the commander of the army of the Almighty God." As commander of the army of the Lord, I have now come. No? Sa Joshua chapter 5. So kasama ni Almighty Father, inuutusan niya si Jesus. At kaya lang, inulit ko, kaya lang naging Jesus ang name ni Jesus, or Yeshua, dahil siya ang ating Redeemer. Pero maraming pangalan si Jesus na too wonderful for us to understand. Kaya nga siya yung branch of righteousness, who is like God, kamukha ni Almighty Father, yung kanyang traits, yung kanyang character, parang si Almighty Father. Faithful and true. So si David, nakita niya yung angel of God. Si Moses din, nakita niya. Nakita rin ni Abraham. At naka-wrestle ni Jacob. Nakita ba ni Isaac? Nagpakita bang angel of the Lord kay Isaac? Nakalimutan ko na, no?
Pero kay Manoah, no? Nagpakita din si Jesus. Kaya nga dito sa 1 Kings and 2 Kings, ipinapakita ron na may king. At after ng king, merong commander of the army of the king. Kaya nga, inalaw ni Almighty Father yun para maintindihan natin yung may king, may commander of the army of the king. Naintindihan natin, Iska? Kaya inalaw ni Almighty Father yon na magkaroon ng king ang Israel, magkaroon ng king ang Judah. Dahil bawat king meron silang commander of the army of the king. Ngayon, si Jesus Christ, ang commander of the army of the Holy God. Dahil si God, siya ang king. So nakita ng mga Israelites na patay na yung mga Egyptians sa seashore. Nalunod sila. And then dito sa Exodus chapter 15, the people celebrated. They sang songs, and then si Miriam, kumuha siya ng timbrels or tambourine, and she danced and praised the Holy God. Together with the other women, they rejoiced. So dito unang nabanggit na si Miriam ay isang prophetess. Si Miriam ay kapatid ni Moses. Siya yung nagbabantay kay Moses nung pinaanod ng nanay ni Moses. Si Moses sa river. Si Miriam yung nag-check sa kanyang kapatid at siya yung kumausap sa princess. Si Miriam yon, bata pa siya noon. So after nila mag-celebrate, nauhaw sila, matagal na sila naglalakad, 3 days na sila sa wilderness, nag-start na sila magreklamo. Wala silang mainom na tubig, nakakita sila ng water pero it's bitter, kaya tinawag nilang Mara. Mara means mapait. At para mainom nila yung water, inutusan ni Almighty Father si Moses na i-cast sa waters yung tree. Anong klaseng tree to? Chinek natin sa internet kung anong klaseng tree ang pwedeng makapaglinis ng tubig or makapag-purify ng tubig, makapag-filter, makapagtanggal ng mga impurities. Yung water hyacinth, hindi naman siya tree, no? Yung duckweed, weed naman yun. So anong tree? Moringa or malunggay tree. Dahil mayroong properties ang malunggay tree, yung kanyang mga seeds na naghahakot ng mga toxins or dumi sa water. Nafi-filter niya, no? Saka nagpunta sila sa Elim. Doon sila sa may 12 wells of water and 70 palm trees. Yung palm trees symbolizes resiliency. Yung 12 wells of water, ito naman yung nababanggit na 12 sa Book of Revelation. Kaya 70, it's a complete number. Elim means resilience. Resiliency or strong trees. Palm trees. Na kahit may bagyo, yung mga palm trees nakikita natin, kahit manipis lang yung puno, no, hindi siya agad na babali. So dito tayo sa Exodus chapter 16. At syempre, mareklamo na naman ang mga Israelites. Gaya natin, hindi lang ang Israelites ang mareklamo, tayo din.
Marami tayong gustong mangyari sa buhay natin. Hindi tayo masatisfied. So basahin natin is Exodus chapter 16. And they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai. So nakalagpas na sila sa Red Sea, no? And on the 15th day, the second month, after they departed from the land of Egypt, then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. Nagkaroon na naman sila, pangalawang complaint na nila. Yung unang complaint nila, walang tubig. Ito, pangalawang complaint na nila. Matagal na sila naglalakad. 15th day of the second month. Ang tagal na to. Dahil umalis sila, no, ng Egypt first month. Ito pang second month na to, tapos 15 days na. Nabusan na sila ng mga pagkain. Kaya nagreklamo na sila kay Moses at kay Aaron. And the children of Israel said to them, "Oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full, for you have brought us out into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger." Tinanggal nyo lang kami sa Egypt para mamatay kami sa gutom. Dito sa wilderness. Samantala nung nasa Egypt kami, dami na yung pagkain. Punong-puno kami ng tinapay, maraming mga meat. Ngayon, tinanggal nyo kami sa Egypt. Sabi ng mga Israelites, wala kami makain. Nakita din nila yung power ni Almighty Father. Reklamo pa rin sila. Ganon din tayo. Nagbibigay na sa atin si Almighty Father ng miracle. Nag-pray ka, gusto mo nagkatrabaho ka naman. Tapos darating ang panahon, magreklamo ka naman. Hindi na natapos ang reklamo ng tao. Imbis na magpasalamat, reklamo. Verse 4, Then the Lord said to Moses, "Behold, I will rain bread from heaven for you. And the people shall go out and gather a certain quota every day." Utos ni Almighty Father, may quota lang kayong kukunin every day, ha. Magpapadala ako ng bread from heaven. That I may test them. May quota yon. Ngayon yung quota na yun dapat sundin nila para itetest ko sila kung susunod ba sila o hindi. Whether they will walk in my law or not. And it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. So pag ika-6th day na, ang kanilang i-gather ay dalawang twice, no? Twice as much as they gather daily. Halimbawa, from Monday to usod natin, ano? Kasi ang totoong first day of the week, Sunday. From Sunday to Friday, hindi ba? From Sunday to Thursday, from Sunday to Thursday, ang kukunin lang nila ay ano lang, halimbawa, 1 kilo lang. Pero, pagdating ng Friday, ang kukunin nila ay 2 kilo. Twice as much as they gather daily. Bakit? Kasi, pagdating ng Sabbath day, or Sabado, walang maibibigay or wala sila makukuhang bread from heaven. Baka sabihin nyo, Sabadista ako, hindi ako Sabadista. Dahil ang totoo naman talaga na 7th day or Sabbath day, Sabado. Iniba lang ng Roman Empire. Ginawang Sunday. Dahil sa pagsamba sa sun god nila na si Ra. Na nakuha nila ang pagsamba na yon sa namana nila ang tradition na yon sa Egypt. Dahil yung Egypt, yun ang sinasamba nila, sun god Ra. Kasi yung Roman civilization or Roman Empire, melting pot yon ng iba't ibang mga religion, paganism.
Pinagsama-sama nila. Pinag-mix nila. At sinama rin ang mga Greek mythology, lahat na, para gusto kasi nilang i-gather lahat ng tao magkaisa. Yun ang gusto kasi ng Roman Empire. Maging malaki ang kanilang sakop. So balik tayo dito, Iska, na ang i-gather lang nila araw-araw ay yung tama lang for the day. Pero pag 6th day na, ang i-gather nila twice as much. Dahil sa 7th day, hindi sila kukuha ng mga mana or bread from heaven dahil walang ibibigay si Almighty Father, dahil yon ay rest day. Verse 6, Then Moses and Aaron said to all the children of Israel, At evening you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt, and in the morning you shall see the glory of the Lord. Sa gabi, malalaman ninyo na si Almighty Father ang naglabas sa inyo sa land of Egypt. At sa umaga, makikita ninyo ang glory ni Almighty God. Morning and evening. So sa evening, magpasalamat kayo, and then sa morning, yung blessings ni Almighty Father. Kasi in the morning, you shall see the glory of God. Sa morning, yung blessings ni Almighty Father araw-araw. And in the evening, you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt. Magpapasalamat. Nire-replenish every day yung blessings ni Almighty Father. Every morning. For He hears your complaints against the Lord, but what are we that you complain against us? Sino ba kami para kayo ay magreklamo sa amin? Narinig kayo ni Almighty Father. Ibibigay niya kung anong gusto ninyo. Pero ba't kayo nagko-complain sa amin? Wala kaming magagawa. Sabi ni Moses. Also, Moses said, This shall be seen when the Lord gives you meat to eat in the evening. So sa gabi, meron silang meat. And in the morning, bread to the full. So, ilan ng beses ang kain ng tao? 2 beses. Kasi ngayon, no? Takaw natin. Kailangan umaga kumain tayo. Bago mag-lunch, mag-merienda muna tayo. Tapos, lunch na. After ng lunch, merienda uli. Pagkatapos ng merienda, may dinner. Pagkatapos ng dinner, merong midnight snack. Puro pagkain na lang. Pero, nakalagay dito sa Bible, no? 2 lang ang kain ng tao. Nakafocus kasi yung mga tao ngayon sa pagkain. Kaya ngayon, natataba natin. Pero dapat lang talaga, 2 beses lang. Sa morning, tsaka sa evening. Kasi yun ang pinapakita ni Almighty Father dito sa evening, meat, protein. Sa umaga, carbohydrates. For the Lord hears your complaints, which you make against Him. And what are we? Your complaints are not against us, but against the Lord. Verse 9. Then Moses spoke to Aaron, Say to all the congregation of the children of Israel, Come near before the Lord, for He has heard your complaints. Ipatawag mo lahat ng mga tao. At sabihin sa kanila na nagsalita si Almighty Father, narinig ni Almighty Father ang complaints ng mga tao. Now it came to pass, as Aaron spoke to the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. The gloriousness of the Holy God, it appeared in the cloud. And the Lord spoke to Moses. Hindi naririnig ng mga Israelites at saka ni Aaron ang boses ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, nakikipag-usap lang siya kay Moses. Ngayon, kaya lang nalalaman ni Aaron dahil sinasabi ni Moses kay Aaron. And then si Aaron naman sasabihin sa
congregation or sa mga children of Israel. Dahil ang pinili ni Almighty Father was Moses. Verse 12, I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, at twilight you shall eat meat. Sa gabi, pagpagabi na, twilight na, kakain sila ng meat. And in the morning you shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God. So provided lahat ni Almighty Father. So it was that quail came up at evening. Quail, no? Yung quail ay pugo. Yung anak ng quail, no? Nakikita nyo na binibenta sa kasama ng fishball, yung balit na pugo na kulay orange. Yun. Kwek-kwek, no? Quail yun. So pugo siya, maliit na manok. Ibon siya na maliit. Ganyan, no? Ganyan kalaki ng ibon. Pag matanda. Kahit matanda na siya, ganyan siya kalaki ng ibon. Dati nagalaga kasi kami noon. So it was that quail came at the evening and covered the camp. Dumating ang mga pugo. It covered the camp. And in the morning, the dew lay all around the camp. So sa gabi, ang daming mga pugo. Pugo ba yung pugo, no? Quail. Sa umaga naman, may dew. Ano ba yung dew? Or dew? When the layer of dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground. So yung dew, sa ilalim nun, pag tinanggal mo yung dew, no? Tinanggal mo yung dew, sa ilalim ng parang basa, yun, di ba? Pag umaga, parang basa yung mga halaman. Pag tinanggal mo yung basa ng halaman, yung mga parang patak ng tubig, sa ilalim nun, merong small round substance. Para siyang coriander seed na pakaliit. As fine as frost on the ground. Pino. Parang frost. So kung i-check natin sa ngayon, i-compare natin siya sa parang oats, no? Kumakain ba kayo ng oats? Pero mas maliit sa oats. Pero flat siya, no? Flat. So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? So ang ibig sabihin ng what? Mana. Ang ibig sabihin ng mana, what? Kaya itinawag nila na mana yon kasi hindi nila alam kung anong tawag. Kaya ang tawag nila ay mana or what? Kasi sabi nila, what is it? Hindi nila alam. For they did not know what it was, and Moses said to them, this is the bread which the Lord has given you to eat. So yung bread na yon, pwede nilang i-mix yon, pwede nilang i-bake. This is the thing which the Lord has commanded, let every man gather it according to each one's need. Kukuha ka lang ng kasya sa'yo, or kasya sa pamilya mo, huwag kang kumuha ng sobra-sobra. 1 omer for each person according to the number of persons. Let every man take for those who are in his tent. Yung 1 omer, it's 1.75 kilos. Approximately. Saan na ba yun? 1 omer. Or 1.77 kilos. 1.56 to 1.77 kilos in dry weight. Yun ang omer. Timbang. So kung ano lang ang kaya mong kainin, yun lang ang kukunin mo. Let every man take for those who are in his tent. Ngayon yung mga hindi lumalabas,
mag-gather sila para naman sa mga tao na sa tent na hindi lumalabas. Then the children of Israel did so and gathered. Sinunod naman ng mga children of Israel. Pero yung iba, they gathered some more and some less. Yung iba, konti lang kinuha nila. Yung iba, gahaman, greedy. Hindi, baka mabusan tayo. Ganyan naman ang tao, di ba? Greedy. Ako, libre to, libre. Kunin natin lahat, libre yan. Yan ang ugali ng tao. Pag libre, kunin na natin to, sayang din to. Iba na ang makikinabang niya pag natin kinuha lahat yan. Kunin na natin, iuwi na natin. Pero iba, hindi sila selfish. So when they measured it by omers, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Yung kumuha ng madami, yung greedy, kulang pa sa kanila yung kinuha nila. Kasi greedy sila eh. No? Kulang pa sa kanila. Ngayon, yung kumuha ng konti lang, ng tama lang, sakto lang sa kanila, hindi sila kinulangan. Ngayon, paano natin i-apply sa buhay natin to? May mga tao na greedy sa pera, lahat, swapa. Hindi sila satisfied. Ngayon, yung mga tao na sakto lang ang kanilang kinikita, satisfied sila, mas masaya sila. Hindi sila kinukulang. Dahil titiwala sila kay Almighty Father. Kaya wag tayo maging greedy. Every man had gathered according to each one's need. And Moses said, let no one leave any of it till morning. Kung ano yung kinuha ninyo, nakasya sa inyo, huwag kayong magtitira kinabukasan. Kasi ang dapat lang ninyong kunin, yung tama lang sa inyo, yung sakto lang. Huwag kayong gahaman. Mga timawa. Huwag kayong timawa. Timawa. Notwithstanding, they did not heed Moses. Hindi na naman nakinig kay Moses. But some of them left part of it until morning. Nagtira kinabukas. Baka wala tayo bukas eh. Magtira tayo para bukas. O ano nangyari? Until it bred worms and stank. Inuod. Namaho. And Moses was angry with them. Madalang lang magalit si Moses ha. So sobrang tigas ng ulo, nagalit na si Moses. Madalang lang magalit si Moses. Very pasensyoso si Moses. Affected na si Moses dahil sobrang tigas ng ulo ng mga tao. Dahil dala-dala niya yung mga tao, napapahiya siya kay Almighty Father. Nagalit na si Moses. Verse 21, napapahiya si Moses, no? Iniisip niya, ano nang sasabihin ni Almighty Father? Kaya nagalit na siya. Kaya hindi masama ang magalit. Basta merong magandang dahilan or kailangan ng justification. Si Almighty Father, nagagalit siya dahil matitigas ang ulo ng mga tao. Ang masama lang pag nagalit ka ay yung hatred. Hindi mo na tinanggal yung galit sa puso mo. Nagtanim ka na ng sama ng loob. Dahil yung anger, natural sa tao yon. Pero yung hatred, no? Yun na yung nakatanim na sa puso mo na nagpa-plot ka rin ng kung ano-ano. Hindi mo na nile-let go yung anger mo, naging hatred na yon. Verse 21, so they gathered it every morning, every man according to his need, and when the sun became hot, it melted. Natutunaw yung manna. And so it was on the 6th day that they gathered twice as much bread sa 6th day. Ano bang 6th day? Friday, no? Kasi ang 7th day ay Sabbath day or Sabado. Tama ba? Ang gulo kasi ng Roman Empire eh. Ginulo eh. And so it was on the 6th day that they gathered twice as much bread, 2 omers for each one.
And all the rulers of the congregation came and told Moses. Then he said to them, "This is what the Lord has said, tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake today." Kasi nga, pwedeng i-bake yung manna. "And boil what you will boil. And lay up for yourselves all that remains to be kept until morning." Kasi nga, si Almighty Father nagko-control. Bakit nung pag Monday, nung Sunday, Tuesday, nabulok, namaho, inuod. Pero pagdating ng Friday, nung mga kinuha nila, kinabukasan, hindi iuuran, hindi mababaho. Kasi nga, si Almighty Father, He's in control of everything. Tinetest lang niya itong mga Israelites. Nasa wilderness. Gaya natin. Nandito tayo ngayon sa wilderness since we are already children of the Almighty God. Tinetest tayo. Refined in silver, tested in gold. Verse 24, "So they laid it up until morning. As Moses commanded it, it did not stink." Hindi namaho. "Nor were there any worms in it." Hindi nagkaroon ng uod. Then Moses said, "Eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the field." Wala kayong makukuha ngayong araw, Sabbath day ngayon. Kaya kung ano yung nakuha ninyo kahapon, sabi ko doble ang kunin ninyo kahapon. So ngayon, yun ang kainin ninyo. Dahil pag lumabas kayo ngayon, wala kayong makukuha. Sabi ni Moses, maliwanag ang pagkakasabi ni Moses. Ang pagkakasabi ni Almighty Father kay Moses, matigas ang ulo ng mga Israelites, gaya natin, matigas ang ulo natin. Verse 26, 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. Now it happened that some of the people went out on the 7th day to gather, but they found none. Meron pa rin lumabas. May mga lumabas pa rin mga tao. Asa na kaya? Ba't wala ngayong mana ngayon? Hahanap sila ng mana. Walang mana ngayon na. Eh di ba nga sinabi nga kasi ni Moses, sinabi ni Almighty Father kay Moses at nirelay naman ni Moses kay Aaron. Si Aaron naman nirelay naman sa tao. Eh, hindi na nakikinig yung mga tao. Verse 28, "And the Lord said to Moses, how long do you refuse to keep my commandments and my laws?" So damay si Moses. Kaya nga nagagalit si Moses sa mga tao, damay-damay. Hindi lang ang mga tao ang napapalitan, pati si Moses. "And the Lord said to Moses, how long do you refuse? How long do you refuse to keep my commandments and my laws?" Damay-damay. Kaya nagagalit na si Moses, nadadamay siya sa katigasan ng ulo ng mga Israelites. Kaya tayo, damay-damay tayo. Meron tayong responsibility sa kapwa-tao natin. Verse 29, "See, for the Lord has given you the Sabbath, therefore He gives you on the 6th day bread for 2 days. Let every man remain in his place." Wag lalabas, relax lang, Sabbath day eh. "Let no man go out of his place on the 7th day." So, nung time na to, literal, literal. So, ngayon, hindi lang tayo sa Sabbath day or 7th day magpupuri kay Almighty Father, but every day of our lives while we are in this world. Dahil ang Sabbath day ng buhay natin ay ang makapunta kay Almighty Father, ang makauwi sa Kanya. Yun ang Sabbath day natin ngayon. Dahil dumating na si Jesus. He was crucified on the cross. And He rose again after 3 days. Ngayon, haantayin natin ulit ang pagbabalik ni Jesus. The second time around. No? Kaya nga, second coming of Jesus. Yun ang inaantay natin ngayon. Verse 31, "The house of Israel called its name manna," or what? "And it was like white coriander seed." Maliliit na seed na coriander, no? "And the taste of it was like wafers made with honey." Matamis. Parang wafer. Masarap.
No? Parang masarap kasi wafer eh. Then Moses said, this is the thing which the Lord has commanded. Fill an omer with it. Omer is 1.56 to 1.77 kilos. To be kept for your generations. Mag-utos ni Almighty Father. To, di ba ang mana ay nabubulok kinabukasan? But pag sa ika-6th day, hindi na siya mabubulok dahil for the next day, pwedeng kainin on the 7th day. Pero ito, sabi ni Almighty Father, utos ni Almighty Father, to be kept for your generations. Kumuha ka. Magtabi ka. That they may see the bread with which I fed you in the wilderness when I brought you out of the land of Egypt. Para makita ng mga tao, next generation, kung ano yung pinapakain ko sa inyo. So, yung Ark of the Covenant, ano ang nakalagay sa Ark of the Covenant? Yung mana, yung 10 Commandments na stones, yung tablet na 10 Commandments, at yung staff of Aaron that budded with flowers na nagsisimbolize lahat kay Jesus. Si Jesus, He's the bread of life. At yung staff ni Aaron, ano na yun, tuyo na yun, ibig sabihin patay na yun. Pero ba't nabuhay? Si Jesus Christ, He died and then He rose again from the dead. And then yung 10 Commandments, fulfillment nun, si Jesus Christ. Kaya yung Ark of the Covenant, si Jesus Christ, ito, pinapatungkol ito kay Jesus Christ. At yung description ng Ark of the Covenant, merong cherubim, no? Yung cherubim ang nag-abot kay Jesus Christ ng fire. Na nabasa natin sa Zechariah ba yun? Lilimutan ko Man clothed in linen. Sa Ezekiel chapter 10. Ezekiel. When the man clothed in linen interacted with the cherubim, no? And the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim, and took some of it and put it into the hands of the man clothed with linen, who took it and went out. Bakit man clothed with linen? Kasi nga wala namang pakpak ang mga angels, mukha rin silang tao. Kaya nga 'di ba, sabi ni sabi nga sa Hebrews chapter 13 verse 2. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some may have unwittingly entertained angels. Kasi nga walang wings ang mga angels. Ang anyo nila, kamukha rin sila natin. Dahil si Almighty Father, ginawa niya ang angels, kamukha niya. So tayo, kamukha rin natin ang mga angels. Ang pagkakaiba nga lang, tayo ay flames of fire. Ang mga angels, wala silang gender. Yun ang pagkakaiba. At ang tao, napapatawad. Ang mga angels, pag nagkasala, hindi sila mapapatawad. Kaya yung Ark of the Covenant, ang nakalagay doon ay mana, yung staff ni Aaron that budded with flowers, at saka yung tablet
na may 10 commandments. Lahat nagsisimbolize kay Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ ang bread of life. Verse 33, and Moses said to Aaron, take a pot and put an omer of manna in it, and lay it up before the Lord to be kept for your generation. So hindi ito mabubulok, hindi matutunaw, hindi mamamaho, hindi mag-uuurin, kasi utos to ni Almighty Father. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Si Jesus Christ, hindi siya nabulok yung kanyang katawan. No? Gaya tong mana na inilagay sa pot, an omer of manna, hindi rin nabulok. Verse 35, the children of Israel ate manna 40 years, until they came to an inhabited land. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Nung nasa border na sila ng land of Canaan, wala nang manna silang nakukuha. Bakit? Kasi meron ng mga puno, may mga vegetation na dun sa border ng land of Canaan. Kaya in-stop na ni Almighty Father ang pagsusupply sa mga tao, sa mga Israelites ng manna at saka ng quail. Now an omer is 1/10 of an ephah. Oh, timbang din ito. Alam ni Almighty Father yung mga kailangan natin. Alam niya kung kailan na niya ini-stop dahil meron na siyang bagong provisions na ibibigay sa mga tao. Ganun si Almighty Father. Pag alam ni Almighty Father na wala kang pagkukunan, si Almighty Father magsusupply. Ngayon may papagkukunan na, bigay pa rin ni Almighty Father yun. Exodus chapter 17. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin, according to the commandment of the Lord, and camped in Rephidim. So, tinignan ko yung mapa. Nung tumawid sila ng Red Sea, sa ngayon, sakop na ng tinawiran nila ay Saudi Arabia. Sakop na to ng Saudi Arabia kung nasaang lugar sila. Naglalakad, no? Pero malapit lang talaga eh. May shortcut. Hindi sila doon pinadaan ni Almighty Father. Kasi nga, they will be refined as silver is refined, tested as gold is tested. Tayo, may shortcut. May shortcut ang buhay natin. Pwedeng, Lord, kunin mo na kami. Hindi pwede. Kailangan ka muna dumaan sa proseso. Kailangan maging perfect ka. Kailangan malaman mo yung tama. Maging obedient ka kay Almighty Father. Kaya kailangan dumaan tayo sa process. Napakahirap. Nandito tayo ngayon sa wilderness. Kahit Lord, sa ano lang shortcut, hindi ka pwede ma-shortcut. Daan ka sa process. Pero may yung mga babies, no, na kinukuha na agad ni Almighty Father. Nakauwi na kay Almighty Father sila. Yung mga babies na kinukuha ni Almighty Father. Napakadali na kanilang journey, no? Tayo ngayon ang medyo nahirapan sa journey natin. Pero kailangan tayo magtiwala sa tatay natin at kay Jesus Christ. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin according to the commandment of the Lord and camped in Rephidim, but there was no water for the people to drink. Wala na naman silang tubig. Therefore the people contended with Moses and said, "Give us water that we may drink." So Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" Alam naman kasi ng mga tao
na magpo-provide si Almighty Father. Pero inaaway pa rin nila si Moses. Kinukulit nila. Bigyan mo yung tubig, bigyan mo yung tubig. But nung nandun kami sa sa Egypt, may tubig kami, may pagkain kami. Ngayon wala kaming tubig. Mareklamo. Bakit ginagalit niyo si Almighty Father? Sabi ni Moses. Kasi dinig ni Almighty Father. And the people thirsted there for water. The people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Tinanggal mo kasi kami sa Egypt eh. Kung nandun pa kami sa Egypt, hindi sana mamamatay mga anak namin, kami, pati na yung mga livestock namin. Imbis na magpasalamat. Kaya may mga taong nagba-backslide sa ngayon, or they nagre-relapse, or they go back to their old sinful ways kasi hindi nila kaya ang dumaan sa trials and tribulations at sa sa wilderness. Yung iba kunya-kunyaring Christian lang pero hindi naman totoo. Alam niyo yun, di ba? Kunya-kunyari, umaten, pero ang totoo hindi naman. Wala naman sa puso nila ang pag-attend sa congregation. Puro pakitang tao lang. Hypocrisy. Mayroong mga tao kabisado ang Bible, pero hindi nila ipinamumuhay. Hindi sila masasave. Verse 4, so Moses cried out to the Lord saying, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." Babatuhin na nila ako ng buto. Anong gagawin ko sa kanila? And the Lord said to Moses, "Go on before the people and take with you some of the elders of Israel. Also take in your hand your rod, with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb. And you shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So bawat tribe, meron silang elders. May proof pa rin yung Mount Horeb, merong bato ron na malaki na slab of stone, no, na hati, no? Kung isa-search nyo sa internet, meron hati yung bato. Yun yung nahati. Nung in-strike ni Moses yung bato, nahati yung bato. So he called the name of the place Massa and Meribah because of the contention of the people of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Massa means tempted, and Meribah means contention. Yun ang itinawag ni Moses dun sa place na yon. Kaya yung mga place na kung ano man ang nasa Bible, kung ano mga place yun, kaya tinatawag na ganon ang place na yun kasi may mga distinct events na nangyari kung bakit yun ang tawag sa place na yon. So si Almighty Father, He's faithful to His children. Matitigas ang ulo, pero napaka-patient ni Almighty Father. Matitigas ang ulo natin, pero mapagmahal si Almighty Father. Hindi niya tayo pababayaan. Ang gagawin lang natin ay mamahalin natin siya. Susundin natin ang kanyang pinag-uutos. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.